So ito na nga mga kapatid, no? Ang talagang madalas na tanong ay valid pa ba ang pagsamba kapag late nang dumating sa misa? So ito pong ating tatalakayin ngayon at mayroon pong napaka-importanting mensahe po itong si Father Jeffrey na isa pong exorcist patungkol po sa mga issue na kagaya po nito. Late at Mass, ito po ang topic ko dito sa video. Ang dami ko kasing nababasa, naririnig, or mga nagme-message na text po sa akin na nagtatanong tungkol sa pagiging late po sa misa. May nagsabi na, Father, how late is too late pagdating po sa misa? May mga narinig po ako na nagsabi na pag naabutan mo daw yung first reading, okay lang daw yon. Or yung isa naman, pag naabutan daw yung gospel reading, okay daw yon. May nabasa pa ako na pag naabutan mo yung offertory, okay daw yon. Pwede kang malate hanggang doon sa part ng misa na yon. So ayan po mga kapatid, no? Yan po madalas ng katanungan ng mga kapatid natin. Dahil I know, no, as si Father Jeffrey bilang isang pari, marami ding mga na-observe, no, patungkol po sa mga aksyon, no, sa mga behavior ng kanyang mga parokyano, no. So dito nga makikita niya at madalas din ang katanungan nito ng mga kapatid natin, no, na late, no, kapag dumating sa misa. So ano ba, no, ang paliwanag patungkol dito? So ito po, no, pakinggan natin si Father Jeffrey patungkol po sa kanyang napakaklarong paliwanag patungkol po sa isyung ito. Or many other confusing teachings or statements regarding how being late at Mass is too late. So, dito sa video, ikaklaro ko po na bawal po malate, bawal po mahuli sa misa po. At i-explain ko dito sa video na ito kung bakit. Yun po ang mas importante, yung alamin natin mga Katoliko, bakit bawal malate pagdating sa misa. Sa trabaho nga, sa eskwela, sa school, o sa kahit anong okasyon, bawal po malate. Ito pa kaya, misa, we are to worship God. We are to be blessed by God. Sinasabi po natin bilang mga Katoliko na ang misa po ang pinakamataas na uri ng pagsamba natin. Yun po yung sentro ng pananampalataya natin. So ayan po, no, napakaliwanag po yung sinabi ni Father Jeffrey na kung tayo po ay binibigyan po natin ng value yung come on time, no, sa mga trabaho po natin, sa mga meetings, sa mga seminars, no, ay pinagsisikapan po natin na wag malate, no, dahil kung ano pong nakatakdang oras, no, lalong-lalo na po sa ibang bansa, ay talagang dapat nakarating ka na, no, sa tamang oras, no, before magsimula yung program. So ganoon na rin po, no, yung pagsasalarawan ni Father Jeffrey na kung gaano ang ating pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga makamundong gawain, no, sa mga makamundo na aktibidad, ay how much more, no, pagdating po sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, no, sa tunay na Diyos. Alam naman po natin na ito pong pinakamataas na maaari nating gawin, ito pong pinakamataas na pagsamba na ating maisasagawa, ang pag-celebrate sa Holy Eucharist. So dito nga po ipinapaliwanag ni Father Jeffrey na mas dapat higit, no, yung pagbibigay natin ng value, no, sa pagpunta sa misa ng advance, no, at hindi nalilate, no, kagaya po ng pagpunta natin or pagbigay natin ng value sa mga aktibidad natin dito sa mundo na binibigyan na talaga natin ng pagpapalaga na hindi tayo malate. So ito po ipapaliwanag po ni Father Jeffrey kung bakit sa papaanong paraan ba na masasabi talaga na late or tama ba na valid pa rin, no, ang pagsamba ng isang tao, ng isang mananampalataya, kung nakarating siya sa simbahan ng late, no? Panoorin pa natin ang video na ito. Mga Katoliko, the source and summit of all Christian life, sinasabi natin, Vatican to at sa mga liturgical teachings po natin. Pero pag nalilate ka palagi sa misa, it implies that the blood of Christ during the communion as part of the liturgy of the Eucharist. So, brothers and sisters, pag nahuli ka, if you are late at Mass, hindi mo naabutan yung introductory rite na napaka-importante po yung purpose nun, which is to prepare you spiritually para makinig at tumanggap sa katawan ng Diyos. Hindi ka na prepared and you are not worthy. Let me read to you yung sinasabi po ni St. Paul tungkol dyan. Wala pong clear na turo ang Biblia sa pagiging late, pero meron pong tinuturo ang Biblia na bawal po ang hindi ka worthy tapos nagpa-participate ka ng misa. 1 Corinthians chapter 11 verse 27, sabi dito ni St. Paul, Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord.
So ayan po, napakalinaw din po na sinasabi yan sa Biblia, no, na itinuturo ni San Pablo na we must to be worthy, no, in facing our God, no, sa pagpunta sa simbahan. Alam naman po natin na yung tinatanggap natin ay talagang tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya dapat maging presentable din po tayo, no. Kagaya rin po ng tinuturo ni Father Darwin, no, that we must always in the state of grace. So isa po talaga yan sa mga dapat i-consider, no. When going to mass, kailangan talaga na before magsimula ang misa, no, ay dapat naroroon na talaga yung mananampalataya, no, yung magsisimba. Dahil alam naman po natin na hindi po tayo ang main character, no, sa misa. Ang main character talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya, kung sa papaanong paraan po binibigyan natin ng importansya, no, ang pagdating ng mga bisita natin sa ating bahay, or may mataas na tao man, no, na may katungkulan sa gobyerno ang pumunta, no, sa ating bayan at binibigyan, no, ng malaking paghahanda, no, ganun na rin po sana, no, ang ibibigay natin na paghahanda or mas higit pa na paghahanda kapag ang patungkol na naman ito, no, sa ating Panginoong Jesucristo sa pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng pag-celebrate ng Eucharist. So ito po, no, ipanapaliwanag ni Father Jeffrey kung sa papaanong paraan ba tayo nagkakasala, no, tuwing nalilate tayo, no, sa misa. So ipagpatuloy po natin ang kanyang naging pahayag po patungkol dito. Ibig sabihin, pag nangumunyon po tayo na hindi tayo karapat-dapat, pero pinilit natin yung sarili natin na mangumunyon, then we are receiving damnation, lalong dinadagdagan po natin yung ating kasalanan. Kaya nga po, ganun yung istruktura ng misa para po i-prepare tayo na karapat-dapat makinig sa salita ng Diyos at tumanggap sa katawan ni Kristo. So ayan po, napakaklaro, di ba? So tayo rin po, no, sa ating sarili, before po tayong tumanggap, no, ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay dapat nating suriin. Kagaya din po ng sinasabi, no, ni San Pablo sa nabasa kanina ni Father Jeffrey, na mahalaga talaga na suriin muna ang ating sarili, no. Examine your conscience. Dahil alam naman po natin na lahat po tayo ay hindi makakaiwas, no, sa kasalanan dahil nasa paligid lamang yan, no. So kung kaya, dapat siguraduhin natin na sa tuwing tatanggap po tayo ng Holy Eucharist, no, ng komunyon, ay dapat nasa estado talaga tayo ng grasya, no, that we are free from sin. So yan po ang napakahalagang parte, no, dahil tayo rin mismo ang nakakaalam, no, ng ating mga ginagawa. So ito rin po, no, ay para din sa kapakanan nating mga mananampalataya. Bakit po? Dahil of course, sinasabi nga kanina ni Father Jeffrey, no, na ang isang tao ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo kapag siya ay tumanggap nito na wala sa estado ng grasya or hindi siya free, no, sa kasalanan. So, kapag ganito pong sitwasyon, kapag may kasalanan ng isang tao at tanggap ng Holy Eucharist, naku po, nalalagayan niyo lang ang inyong sarili, no, sa kapahamakan, di ba? Sa paghuhusga ng Diyos. Dahil ang tinatanggap po natin ay pure, no, at talagang pure na katawan ng ating Panginoong Jesucristo na walang bahid ng kasalanan. And so dapat tayong tumatanggap nito, no, ay dapat pure din, no, sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, that we are free from sin. So napakaklaro po na mensahe ito, no. At bakit ba napunta, no, sa patungkol po sa tanggap, no, or sa komunyon? Dahil ito pong madalas na sinasabi, no, okay lang naman na malate sa misa basta makahabol lamang doon, no, sa pag-consecrate, no, ng ostia. So para sa kanila ay okay lang doon, no. Pero dito po ipapaliwanag ni Father Jeffrey, no, patungkol po sa mga issue na ito, no. Sige, pagpatuloy po natin ang ating pakikinig sa kanyang video. So pag hindi mo naabutan yung preparasyon na yon, yung importante na part ng misa na yon, paano ka karapat-dapat na makinig sa salita ng Diyos at tumanggap sa katawan ni Kristo? Lalong-lalo na warning po ng Biblia, warning ni St. Paul, wag daw natin tanggapin yung katawan ni Kristo na tayo po ay hindi karapat-dapat, hindi nag-prepare. Sabi po ni John Wooden, failure to prepare prepares you to fail. So importante po yung preparasyon ng misa. Of course, bago ka pumunta sa misa, expected po na meron kang preparation, lalong-lalo na po yung confession of your mortal sins. But in Holy Mass, in the Holy Mass, according to our belief, according to our teaching, kaya nga po meron I confess, nagngungumpisal po tayo sa unahan ng misa para nga po ma-absolve, yung part ng pari po na ina-absolve tayo, para ang purpose po nun ay ma-forgive kahit
venial sin. Yung mortal sin, para ma-forgive, kailangan pupunta sa sacramental confession. But in the introductory rite, sa part po na nangungumpisal po tayo at yung ina-absorb tayo ng pare, kahit venial sin na forgive po dyan, hindi yung mortal sin. So ayan po, no, ay sana ito rin po ay ma-differentiate, no, ng mga kapatid natin, no. Dahil ito din po ay klaro, no, sa sulat ni San Juan na mayroon pong kasalanan na ikamamatay, no, or hahantong sa kamatayan, at meron din namang kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. So ito po ang pagsasalarawan ng simbahan, o ito po ang sinasabi ng simbahan na mortal sin at venial sin, kagaya po ng sinasabi ni Father Jeffrey. At sa tuwing start po ang misa, no, sa introductory rite, kagaya nga po ng sinasabi ni Father Jeffrey, doon po napapatawad or nabibigyan ng absolusyon ang ating mga kasalanang binyal. Kasalanang binyal lamang, no? At hindi po kasama yung kasalanang mortal, no? So again, ano ba yung kasalanang binyal? Ito pong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. While the mortal sin, ito naman pong kasalanan na hindi hahantong ito naman po ang kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, no? Venial sin, no? Hindi hahantong sa kamatayan. Mortal sin na hahantong sa kamatayan, na ito pong tinutukoy, no, sa sulat ni San Juan. Tandaan po natin ito, no? So, sa pag-umpisa po ng misa, doon po napapatawad or nabibigyan ng kapatawaran ng absolusyon, no, ang ating mga kasalanang binyal, no? Pero hindi po kasama doon ang kasalanang mortal. So saan po napapatawad yung kasalanang mortal? Ito pong sinasabi po ni Father Jeffrey na kailangan mong ilapit, no, sa Sacrament of Confession. So dito po malinaw, no, na ipinapaliwanag mismo ang isang exorcist nang nagsasabi na sa tuwing nagse-celebrate po tayo ng misa, no, kahit na pagpunta natin sa simbahan ay mayroon tayong dalang venial sin, no, at sa pag-umpisa ng misa, doon napapatawad, no, nabibigyan ng kapatawaran. So kaya importante ang first part talaga ng misa at bawal talaga malate. So sa mga kapatid po natin, kung kaya napaka-importante at napakahalagang issue po ito, no? Napakahalagang usapin po ito dahil madalas hindi na natin nabibigyan ng value yung first part ng misa. Alam naman po natin na napakahalaga po ito, no, for cleansing our souls, no? Lalong-lalo na po kapag may mga bahid po tayo na binyal na kasalanan, no? Paano ba natin masasabing binyal na kasalanan, no, kapag again hindi po present yung tatlo, 'di ba? Dahil kung masasabi mo na binyal ang isang kasalanan kapag you are not, no, in the kapag hindi full knowledge, no, full consent, no, and then not a grave sin. Okay? So yan po ang tatlong criteria para masasabi po natin na mortal ang isang kasalanan kapag present po ang tatlo. Now, kapag hindi po kumpleto itong tatlo, then hahantong lamang ito sa tinatawag nating venial sin. At sa ganitong paraan po ay napapatawad ang ating mga kasalanan, no, na venial, no, bago po mag-umpisa ang misa or in the introductory part ng misa. Dahil doon po binibigyan ng pare ng absolusyon ang ating mga venial na kasalanan. So, napakalinaw po, no, at napakaganda po ng explanation dito ni Father Jeffrey. At talagang isa ito, no, sa mga dapat talaga na alamin, no, dapat pakinggan talaga ng mga kapatid natin, no, sa ibayang pananampalataya, no. So, ayan. So what is the purpose? To prepare us, to prepare our souls, to prepare our hearts, para po worthy nga tayo na makinig sa salita ng Diyos at tumanggap sa katawan ni Kristo. So if you did not attend that part, paano ka nakakasigurado na worthy ka na tatanggap po sa katawan ni Kristo? Yun. So ayan, no. So yan po ang malaking rason kung bakit kailangan talaga natin na dumating or pumunta sa simbahan bago magsimula ang misa. Dahil ito pong pinaka-importanteng parte, no, na we are absolved, no, from our venial sin kapag tayo po'y talagang nag-attend sa misa, sa pasimula talaga ng misa, no, in the introductory part ng misa. Napakalaga po yan, no? At sana ito po'y magbigay linaw sa mga kapatid natin na parang okay lang sa kanila, no, na parating late, no, pagpunta sa simbahan, pero ito pala ay may malaking bagay, no, lalong-lalo na po in our preparation sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po mga kapatid ang ating tatalakayin ngayon at samahan niyo po ako, no, sa buong pahayag ni Father Jeffrey at talagang
marami kayong matututunan, no, patungkol po sa kanyang mga pagtuturo. Kung bakit bawal ang late sa misa, or ito ba'y masasabing okay pa rin, no, kahit sa ibang parte ka lamang nakaabot ng misa, ay masasabi ba nating valid, no, ang pagsamba? So ito po ang ating sasagutin, at sasagutin po ni Father Jeffrey, no, sa episode na ito. Samahan niyo po ako sa ating live ngayong gabi. Hi there, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig na magbibigay sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan na matagal na bukang bibig sa ating pananampalatayang Katoliko na hatid lang naman ay pag-ibig. Being late at Mass, ito po ang topic ko dito sa video. Ang dami ko kasing nababasa. So tatalakayin po natin ang patungkol po sa pagtuturo, no, or sa katanungan na okay pa rin ba na late sa misa? No, ito ba'y may malaking epekto sa ating mga mananampalataya? So dito po, no, ay ipapaliwanag po ni Father Jeffrey ang patungkol po dito, no. Isang napakahalagang katuruan na dapat alam nating mga Katoliko. So patungurin po natin ang kanyang pahayag po dito, no. Pero bago po 'yan, kamustahin po natin itong mga kapatid natin na nasa bahay po natin ngayon at sumusubaybay po, no, sa ating isinasagawang live. Kamusta po kayo mga kapatid? Nandito na po sa ating bahay ngayon, no, sina Sister Ray, Brother Ray, kamusta po kayo dyan, no? Nandito rin po si Sister Lorna, God bless po sa inyo. Brother Salaysay, God bless. Watching from Quezon, Bukidnon, hello po sa inyo dyan. Sister Maria, Gracia Plena, kamusta po kayo dyan? Sister Chloe Zia, amen po, no? Sister Mel, amen. Sabi nga dito ni Brother Rafael, amen, praise the Lord, salamat, servant of God, Mr. Curious Catholic. God bless din po sa inyo, kapatid. Brother C, kamusta po kayo dyan? Brother Cuerpo, amen. Leonardo, Brother Leonard, kamusta po kayo dyan? So ito po mga kapatid, no, ang tinatalakay natin ngayon. Dahil madalas po, no, ay sa mga kapatid natin ay involved, no, pag ito po ang usapin. No, dahil of course, no, I know nakaranas din po kayo na malate sa misa, no. Pero yung iba, ako kinaka-career na talagang na always late, no, pagdating sa misa. So ito ba'y maganda pa rin, o ito ba'y nakakatulong sa atin, or ito ba'y okay lang, no, para sa pananaw, no, sa pananaw ng ating Panginoon, no, sa pananaw ng simbahan. So ito po, no, ay bibigyan po ito ng linaw ni Father Jeffrey na ino po ay makakatulong, no, sa atin, lalong-lalo na po, no, sa mga kapatid natin na of course parating nagsisimba, no, pero minsan ay nalilate, no. So ito po ay bibigyan na ng linaw ni Father Jeffrey, no, sa kanyang video. So pagpatuloy po natin ang kanyang naging video patungkol po dito. Christ have mercy, Lord have mercy. Tapos yung opening prayer, yun po yung introductory rite. Bakit po siya tinawag na introductory rite? Meron po itong purpose. Kaya nga po, nilagay itong parte ng misa sa unahan po ng misa kasi the purpose of this part of the Mass is to prepare us to listen to the Word of God in the liturgy of the Eucharist, and most importantly, to make us worthy to receive the body and blood of Christ during the communion as part of the liturgy of the Eucharist. So yun po mga kapatid. So kaya na importante na talagang simulan mo, no, ang misa, no, in the introductory part, dahil ito po ay talagay nagbibigay sa atin ng preparation, no, sa ating sarili bago tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At bakit po kailangan ang preparation na ito? No? Ito po, ipagpatuloy natin ang naging pahayag dito ni Father Jeff. So brothers and sisters, pag nahuli ka, if you are late at Mass, hindi mo naabutan yung introductory rite na napaka-importante po yung purpose nun, which is to prepare you spiritually para makinig at tumanggap sa katawan ng Diyos. Hindi ka na prepared and you are not worthy. Let me read to you yung sinasabi po ni St. Paul tungkol dyan. Wala pong clear na turo ang Biblia sa pagiging late, pero meron pong tinuturo ang Biblia na bawal po ang hindi ka worthy tapos nagpa-participate ka ng misa. 1 Corinthians chapter 11 verse 27, sabi dito ni St. Paul, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. Ibig sabihin, pag nangumunyon po tayo na hindi tayo karapat-dapat, pero
pinilit natin yung sarili natin na mangumunyon, then we are receiving damnation. Lalong dinadagdagan po natin yung ating kasalanan. So ayan po, napakaklaro, no? Kahit mismo sa Biblia, no? Sa sinasabi po ni San Pablo, ay may tinutukoy po siya na dapat clear conscience, no? Na bago po tayo tumanggap, no, ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, suriin muna natin ang ating sarili, no? Kung nasa estado pa tayo ng grasya. Dahil tayo rin po, no, ang mabibigyan, no, ng judgment ng ating Panginoon, no? Nilalagay lamang natin ang ating sarili sa judgment ng ating Panginoon kapag tumanggap po tayo na hindi worthy. Kung kaya bakit importante po na hindi malate sa misa? Dahil alam naman po natin, no, in the introductory part ng misa, doon po nabibigyan ng kapatawaran ang ating mga binyal na kasalanan. Okay? So kung ito po, no, sa mga kapatid natin, alam naman po natin na hindi tayo ligtas, no, sa kasalanan. And every day, no, kagaya nga po ng sinasabi sa Ebanghelyo, ang isang tao, no, ay makakagawa ng kasalanan 7 times. So you see, so sa isang araw pala ay talagang malaki ang ating potensyal na makagawa ng kasalanan, no? 'Di ba? Kahit may dumaan lamang na hindi kaaya-aya sa ating paningin, ay may mga makukomento ka na, no, na hindi maganda, no? Or may nakapagsabi lang sa iyo ng hindi maganda, ay of course pinapatulan mo rin ng hindi maganda. So dito po, no, ay makikita natin na marami talagang pagkakataon na ang isang tao ay makakagawa ng kasalanan, no? But then again, the sin, no, that we are referring here is the venial sin. And in the introductory part ng misa, dito po tinutukoy ni Father Jeffrey na dito po yung nabibigyan, no, ng absolusyon ng ating mga kasalanan. So panoorin po natin, no, ang naging explanation niya patungkol po dito. Kaya nga po, ganun yung istruktura ng misa para po i-prepare tayo na karapat-dapat makinig sa salita ng Diyos at tumanggap sa katawan ni Kristo. So pag hindi mo naabutan yung preparasyon na yon, yung importante na part ng misa na yon, paano ka karapat-dapat na makinig sa salita ng Diyos at tumanggap sa katawan ni Kristo? Lalong-lalo na warning po ng Biblia, warning ni St. Paul, huwag daw natin tanggapin yung katawan ni Kristo na tayo po ay hindi karapat-dapat, hindi nag-prepare. Sabi po ni John Wooden, failure to prepare prepares you to fail. So importante po yung preparasyon ng misa. Of course, bago ka pumunta sa misa, expected po na meron kang preparation, lalong-lalo na po yung confession of your mortal sins. But in Holy Mass, in the Holy Mass, according to our belief, according to our teaching, kaya nga po meron I confess, nagngungumpisal po tayo sa unahan ng misa para nga po ma-absolve, yung part ng pari po na ina-absolve tayo, para ang purpose po nun ay ma-forgive kahit venial sin. So ayan po, napakaklaro, no? At dito po ipinaliwanag din po ni Father Jeffrey ang kaibahan po ng tinatawag nating mortal sin at venial sin, no? Tinutukoy niya po dito that in the introductory part ng misa, ang nabibigyan po ng kapatawaran or ng absolusyon, ito po ang sinasabi nating binyal na kasalanan. Okay? So again, masasabi nating binyal na kasalanan kapag hindi present ang tatlong ito, no? Ang tatlong criteria, no, for you to say na nakagawa ka ng mortal sin, no? Pero kapag hindi present ito, then pupunta po ito sa tinatawag nating binyal na kasalanan. Ano po bang tatlong ito? Ito po, no, dapat masasabi nating kasalanan kapag yung nakagawang tao ay with full knowledge. Talagang alam niya, no, na kasalanan ng kanyang ginawa, no, with full consent. O talagang intensyon niya na gawin yung kasalanan. And if it is a grave sin, no, kung yung ginawa niya ay talagang grabe na kasalanan, no, yung sinasabi natin na napapasaloob doon sa 10 Commandments, no. So yan po, kapag present pong tatlong yan, no, sa taong nakagawa ng kasalanan or talagang intensyon niya, may idea siya na kasalanan yung ginawa niya at talagang ito'y grave sin, no, karumaldumal na kasalanan, then dito po mafo-fall sa tinatawag nating mortal sin. Pero kapag absent yung isa, no, hindi present ang tatlong ito, no, halimbawa, nakagawa ka ng grave sin, no, pero hindi intention mo na gawin ito, no, wala kang idea na kasalanan ito, then mapupunta sa tinatawag nating binyal na kasalanan. And every day, no, of our life, alam naman po natin na parati po tayong nakakaharap or humaharap, no, sa mga binyal na kasalanan, di ba? Minsan hindi natin maiwasan, no, at minsan talaga'y makagawa ka ng kasalanan na binyal. So kung kaya dito po sa sinasabi ni Father Jeffrey, napaka-importante pala na before mag-umpisa ang misa, dapat present po tayo at hindi po tayo mahuli. Dahil alam naman po natin that in the introductory part, doon po nabibigyan ng kapatawaran ang ating binyal na kasalanan, di ba?
Sinasabi po natin that I confess, no? So doon pa lang nabibigyan na ng kapatawaran, no, at absolusyon ang ating mga kasalanan sa pagsasabi natin ng panalangin na iyon, sa pagsisimula ng misa. So dito po, no, kung kaya sa katanungan, kung okay pa rin ba na malate sa misa? Of course, kung hindi ka nakaabot doon sa introductory part, no, ng misa, well, okay lang sana kung wala kang binyal na kasalanan at magkomunyon ka, no? Pero halimbawa, late ka na sa misa, hindi ka nakaabot sa introductory part at doon na sa gospel, no? Ay tumanggap ka pa ng ostya, no? At sa iyong sarili, alam naman po natin na may mga binyal din tayong kasalanan na gawa at hindi po ito nabigyan ng absolution. Then, nilalagay po natin ang ating sarili sa judgment ng ating Panginoon because we receive the Holy Communion, the Eucharist, no, that we are not in the state of grace, no? Meaning you are in the state of sin kahit binyal pa yan na kasalanan. So ang sinasabi ni San Pablo, no, sa sulat niya sa binasa ni Father Jeffrey, so you must have a clear conscience when receiving the Holy Eucharist. So yan po talagang itinuturo ng simbahan at napakaklaro po, no, na binibigyan ito ng emphasis, no, sa ng ating mga kaparian kagaya po ni Father Jeffrey. At sana po lahat ng mga kaparian natin ay ganito rin po ang pagtuturo, no? So agree po ba kayo mga kapatid? Tama po ba? Sabi na dito ni Tumandok, no? Tumandok, okay. Di kaya ang mga sulat ni Pablo ay pawang kanyang kuro-kuro lamang dahil siya ay lamang ang nagsalita dito at hindi mula sa Misaya? Dahil si Pablo mismo na kanyang kuro-kuro lamang, ito ay wala siyang utos mula sa Misaya na magpahayag. Nako po, basahin mo po siguro ng buo ang Biblia kung si San Pablo ba ay hindi inutosan ng ating Panginoon na magpahayag ng magandang balita. Alam naman po natin kung ano pong nangyari, no, sa conversion na nangyari sa kay San Pablo, kung bakit naging Kristiyano siya, ay dahil nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo, no, ang Misaya. So dito po ay talagang inata sa kanya, no, ang naibahagi na ipalaganap ang ebanghelyo lalong-lalo na po sa mga hintil. So napakaklaro po yan na sinasabi sa aming Biblia. So siguro mga Muslim na ito, no, mga kapatid natin ito. Pero well, patuloy lang po kayo sa panunood, no. Hello po sa inyo, Sister Joyce. Kamusta po kayo, Sister Aikang? So yan po ng ating tinatalakay dahil marami po sa mga kapatid natin ay talagang hindi na binibigyan ng value, no, nung pagpunta sa simbahan ng on time, no, or kahit advance, no, dapat advance. So yan po mga kapatid ang binibigyan natin dito ng pagpapahalaga, no, or emphasis. Hello din po sa inyo, Brother George, no, Brother Divina, kamusta po kayo dyan? Brother Pagan, no, Panggan, Sister Vanji, kamusta po kayo? So yan po mga kapatid, no. Ito po ay napakahalaga na topic, no, na dapat natin ipaliwanag sa mga kapatid natin, no. So ipagpatuloy po natin ang naging pahayag dito ni Father Jeffrey, no, patungkol po dito. Yung mortal sin, para ma-forgive, kailangan pupunta sa sacramental confession. But in the introductory rite, sa part po na nangungumpisal po tayo at yung ina-absorb tayo ng pare, kahit venial sin na forgive po dyan, hindi yung mortal sin. So what is the purpose? To prepare us, to prepare our souls, to prepare our hearts, para po worthy nga tayo na makinig sa salita ng Diyos at tumanggap sa katawan ni Kristo. So if you did not attend that part, paano ka nakakasigurado na worthy ka na tatanggap po sa katawan ni Kristo? So yan po ang sagot, no, sa katanungan na okay lang ba malate sa misa? Well, ito po ang sabi, no, at ito po ang sinasabi ni San Pablo, no, sa binasa po ni Father Jeffrey at sa pagpapaliwanag din po ni Father Jeffrey na napaka-importante ang introductory part. Dahil doon po nabibigyan ng absolution ng ating mga binyal na kasalanan. So kapag hindi po nalampasan po natin yon or hindi po tayo nakaabot doon, no, at tumanggap po tayo ng komunyon, paano natin masisigurado, kagaya po ng sinasabi ni Father Jeffrey, paano natin masisigurado that we are in the state of grace, no? That we have this clear conscience, no, na sinasabi ni San Pablo. So, dapat nating suriin muna, no, bago po tayo tumanggap ng Eucharistia, kung talagang nasa estado po tayo ng grasya, no, at we are pure, no, kumbaga, sa bahid ng kasalanan. Dahil again, yung tinatanggap po natin is pure body and blood, no, ng ating Panginoong Jesucristo, banal, no, na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So you must be also
holy, no, when receiving the body of Christ. And you can achieve only holiness, no, by being in the state of grace, di ba? So yan po ang itinuturo sa atin ng simbahan, that you are free from sin. Kaya ito po ay binibigyan ng importansya, no, ang pag-attend talaga sa misa on time, no, dahil dito talaga natin natatanggap, no, yung fullness, no, ng worthiness na sinasabi natin sa pagharap sa ating Panginoon, no, by omitting those venial sins, no, na ating nagawa, no, sa pang-araw-araw natin. So yan po mga kapatid. So talagang napaka-importante po ito, no. Maraming salamat po Sister Zephanie, no, sa pag-send po ng 10 stars. At dito din po si Brother Bell de la Fuente. Maraming salamat din po, no. Malaking suporta po itong mga binibigay ninyong stars para po sa pangangailangan ng ating page. At hello din po, no. Sabi nga dito ni Brother Junivan, ako brother sa abroad ng girlfriend. Ako brother sa abroad ng girlfriend ko, pero di rin ako nag-communion dahil may contact ako sa girlfriend ko, dahil hindi basta-basta ang hostya, no. So yan po, no. At least aware po tayo, no, na bago tayo mag-receive ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, no, we are aware na talagang ito'y binibigyan natin ng pagpapahalaga sa pamamagitan po ng paglagay din ng ating sarili na may halaga din sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. And again, magagawa po natin yan by, of course, no, being always in the state of grace, at again, pure, no, or free from sin. Kahit binyal na kasalanan po yan, no, ay maaaring maging dahilan po na hindi ka maging worthy sa pagtanggap ng ostya. Kung kaya, ang katanungan na okay lang ba na malate? Again, klaro po, no, na itinuturo dito. Sinasabi po ni Father Jeffrey, at according po sa Biblia, ay again, mamimiss mo yung introductory part na magpapasawala sa iyo or aalis ng iyong mga binyal na kasalanan for you to become worthy in receiving the body of Christ. So napakaklaro po yan, no, na sinasabi or tinuturo po dito ni Father Jeffrey. Sige, pagpatuloy po natin, no, ang kanyang pagtuturo po dito. So yun po, by understanding the Eucharist, by understanding the parts of the Eucharist, doon po natin malalaman na ay bawal pala talaga malate sa misa. Kasi pag late ka sa misa, hindi na-forgive yung venial sin mo, hindi ka karapat-dapat na tumanggap sa katawan ni Kristo. So in case late ka, valid man o hindi yung rason mo, huwag ka na lang mangumunyon kung gusto mo pong nakakasigurado. Maybe you go in front of the priest and then do this na assign na hindi ka po worthy na magkomunyon para ibigay po ng pari yung bendisyon, yung spiritual communion na lang sa'yo. So ayan po, no, may payag din po dito si Father Jeffrey or tips, no, para sa mga kapatid natin, dahil alam naman po natin na sa mga kapatid po natin na sincere po sa kanilang pagsamba, no, sa pagsisimba, ay talagang gustong-gusto talaga na makatanggap po ng Eucharistia, no, ng Holy Eucharist. So dito nga po itinuturo po ni Father Jeffrey na maaari ka pa rin, no, na humarap sa ating Panginoong Jesucristo. Yun nga lang, again, no, by doing those sign na that will indicate that na gusto mo lamang tumanggap, no, ng bendisyon ng pari, no, at considered na po yan sa ating mga kaparian, na dahil hindi ka rin nag-open arms, no, para makahingi po ng ostya, gusto mo lamang lumapit, no, to give reverence or respect or adoration doon po sa ostya. So ito po ay maaari nyo pa rin gawin, no. So maaari po kayong lumapit, then by showing reverence, no, kagaya po ng sinasabi ni Father Jeffrey, maaari nyo pa rin yung gawin, no. So okay lang na okay lang na hindi makatanggap po ng ostya, as long as naninigurado lang po tayo, no, na by accepting, no, by receiving the Holy Eucharist, we are worthy or we are free from sin. So yan po mga kapatid, no. So pagpatuloy po natin ito. Meron din pong related dito na tanong. May nagtanong po sa atin na sabi niya, okay daw ba yung ginagawa niya na dito sa cathedral kasi sunod-sunod yung misa. Kaya pag yung naabutan po niya ay gospel reading, tuloy na yung misa, mangungumunyon siya, tapos itutuloy sa next mass hanggang sa gospel reading kasi yun yung kanyang naabutan, doon siya lalabas. Okay daw ba yun? Isang tanong po ng texter po natin nagtatanong. Ginagawa kasi ito. Ginagawa ng hindi lang siya, pero marami pong gumagawa nito. At in this video, I want to tell you na mali po yun.
Kasi nga, brothers and sisters, in-explain ko na one part of the Mass leads to the other. Yung introductory rite, yung I confess, yung absolution ng pare, yung Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy, yun po ay para ma-forgive kahit venial sin. Kasi kahit isang venial sin, that will make you less unworthy to receive the body of Christ. So, napakaklaro po, no? Ang sagot ni Father Jeffrey, no? Base po sa itinuturo ng Biblia, base din po, no, sa system, no, or sistema ng misa. Napakaklaro po na hindi pwedeng malate, no, sa misa, no? Dahil kailangan talaga na makarating ka, no, in the introductory part ng misa, no, for you to be forgiven, no, sa ating mga binyal na kasalanan, no? Dahil ito po ay nagpapanatili naman sa atin na sa mga susunod na part, no, ng misa, ito po ay nagsisilbi na naman na may connection, no? Kagaya po sa introductory part na inaalis po ang ating binyal na kasalanan, this is in preparation for us to receive the body of Christ in the Holy Communion. So ito po ay napakaklaro na explanation talaga kung sa katanungan kung okay lang ba na malate sa misa. So napakaklaro po, no? At hindi po natin pwedeng ipasawalang bahala, no, yung mga bawat parte ng misa. Kung bakit nariyan po yan, hindi po dahil less importance lamang itong isa, ang isa lamang yung mas mataas. Lahat po ng parte ng misa, no, ay binibigyan po ng pahalaga dito, ng pagpapahalaga dito. At ang bawat part ng misa ay may connection sa bawat isa. Kagaya po ng introductory. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.